our next discussion, pag-uusapan natin kung paano nga ba natin mapapalago ang ating local brands para makilala sa buong mundo. Kasama natin ngayon ang isa sa pinaka-inspiring na social entrepreneur sa bansa, ang president at co-founder ng Rags to Riches, isang proudly Filipino brand na kilala hindi lang sa ganda ng design, kundi pati sa impact nito sa mga komunidad. She's proved that purpose and passion can go global. Kaya naman mga go-negosyantes, let's all give a warm welcome to Ms. Reese Fernandez Ruiz. Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. Uy, magandang hapon. Nag-lunch na ba tayo? Hindi pa? Sige. Mamaya ako nalang tatanungin yun ulit. Okay. But, hello, sana kahit wala pa tayong lunch, sige, ilabas natin yung mga natitira nating energy para sa hapon na to. Okay? So, thank you so much for being here. Today, it's an honor always to be part of the Go Negosyo family. Napakasaya lagi dito kasi nakaka-inspire na ang daming mga gustong maging entrepreneur at mga entrepreneur na. Before that, let me ask, sino dito ang mga negosyante na? Negosyante na. Hoy, congratulations po. Sino naman yung mga nandito ngayon na gustong maging negosyante? Congratulations din because you showed up. Isa yan sa mga pinaka-importanting parte ng pagiging negosyante. So, hello po ulit. Ako si Reese Fernandez Ruiz. I'm here representing R2R or Rags to Riches. Ikikwento ko lang ng mabilis ang kwento ng Rags to Riches. And I hope to share with you some lessons that we learned along the way about going global. Sinong gusto maging global dito? Yes, global tayo. Kahit hindi nyo ni-raise yung hand nyo, maybe sa gutom, I'm sure in your heart naka-raise ang inyong hands. Okay, so nag-umpisa ang Rags to Riches noong 2007. Okay, so 2007 ako ay fresh graduate. Paki-compute na lang yung edad ko base doon. So 2007, I was a fresh graduate. Bumisita kami sa lugar na ang tinatawag ay Payatas. Sino sa inyo ang familiar sa Payatas? Familiar tayo sa Payatas? Yes. So, in Payatas, there are many communities, maraming mga manggagawa, maraming mga entrepreneur, mga micro-entrepreneur, na iba-iba yung mga ginagawa para makaahon sa kahirapan or para mapabuti ang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. So, isa doon ay si Ate Marge. So ito po si Ate Marge, siya ay isang nanay. Nakikita nyo na nagwe-weave siya gamit ang scrap fabric. Familiar kayo sa ganitong klaseng weaving, di ba? Yes, nakikita nyo to everywhere, right? Baka hindi itong mismong paggamit, pero yung mga rugs na ginagawa niya, I'm sure nakikita ninyo everywhere. So itong si Ate Marge, napaka-enterprising, masipag na nanay and artisan. So tinatawag namin silang artisan kasi gumagawa sila ng mga magagandang produkto gamit ang kanilang mga kamay. So, si Ate Marge, kung makikita ninyo, nagtali siya ng string galing sa kanyang toes papunta sa kanyang crib ng kanyang baby. Bakit? Para maduyan ang kanyang baby to sleep while weaving. So talagang napaka-multitasking talaga ng ating mga kananayan. Pero kahit napakasipag ni Ate Marge at ng kanyang mga kapitbahay, mahirap pa rin ang buhay. Alam natin yan. Minsan ang sipag-sipag mo pero hindi enough ang sipag. Kasi kahit sobrang sipag ng marami sa ating mga kababayan, mahirap pa rin makaahon kung sipag lang. Kailangan may sistema, kailangan may tulong, kailangan mga may plataforma gaya ng Go Negosyo. So, noong unang panahon, itong si Ate Marge at ang kanyang mga kapitbahay gumagawa ng mga basahan, mga foot rugs gamit ang scrap fabric. At ang kinikita niya bawat araw ay magkano? Bawat araw ay 10 to 16 pesos. Bawat araw. Hindi yan bawat rug, bawat araw yan. Hindi napapansin yan ng karamihan sa mga gumagawa kasi madami silang ginagawang produkto at mas malaki naman sa 10 to 16 pesos ang nakukuha nila. Pero ang hindi nila nako-compute, binabayaran nila yung materyales. At yung materyales, napakamahal na. Kasi pinagpasapasahan na mula sa isang middleman hanggang sa isang middleman at napakadami hanggang umabot sa kanya.
Ngayon, kung nakagawa ka na, isa kang artisan, pwede ka ba magpunta dito, tapos magbabenta ka dito? Pwede ba yon? Hindi. Kailangan mo ng permit, mga business permit. Kailangan mo ng permit galing sa mall. Sa lahat, ang daming permit na kailangan. So, hirap na hirap ang ating mga artisans. Kagaya ni Ate Marge na makaahon kasi napakahaba nitong chain na kailangan niyang pagdaanan para lang makabenta at matustos ang kanyang mga anak sa pag-aaral at mag-provide para sa kanyang pamilya. So, R2R or Rags to Riches started 2007. And today, we are a fashion and design house empowering community artisans from the Philippines. So, ito na yung Rags to Riches ngayon. Nag-umpisa dahil sa artisans, gustong makatulong, gustong mag-provide ng livelihood, at ito na tayo ngayon. So, aside from being a fashion and design house empowering community artisans, aside from mga bags and mga clothes, R2R din ang sewing and upcycling studio ng IKEA Philippines. Alam niyo saan tong IKEA? Andyan lang to lakarin nyo. Mahina ako sa direksyon, so hindi ko alam kung dito, or doon, or dyan. But around lang siya ng MOA. So makabisita kayo dyan, nandun, okay, salamat po. Nasa 3rd floor, R2R or Rags to Riches, yung ating sewing and upcycling studio. So kapag pumunta kayo doon, bumili kayo ng kortina, gusto ninyong paiksian, pupunta kayo dito sa sewing studio, pero hindi lang yon. There's more. Pag ginupit mo yung kortina, di ba meron kang extra? Pwede mo ngayong gawin yung bag para terno mo yung kortina. And hindi na sayang ang iyong tela, di ba? So today we have an amazing community of advocates from all around the world. Baka iba sa kanila ay familiar. Sinong familiar dyan? Vinny. Oo, so Vinny, sobrang familiar. So yung mga suot nila, Rags to Riches po yan. Sinuot nila sa kanilang US tour. We also have a portfolio of bags and clothes that go viral. So yan yung mga clothes ng R2R. Itong pants ko, ito galing sa Rags to Riches din yan. At yung bag ko din na iniwan ko sa gilid ay Rags to Riches din. So, we're very proud kasi talagang ang layo na ng narating ng R2R. Meron din kaming iconic collaborations with local and global brands. Let me just name a few. So, a few months ago, we had a special collection made for Space of BTS in Metro Manila. Exclusive official merch. Sino may kilala sa BTS? Ang ating, yes. Pag alam mong pag ganyan lang, okay, kilala mo lang. Pero pag ganon, alam mo na army ka. Okay. So, yes, official merch ng BTS. We also have a collaboration with Cebu Pacific. So, alam nyo ba na yung kanilang mga life jacket, actually life jacket ng lahat ng airplane ay may expiration date. So, pag expired na yon, paano na mangyayari? So, ang ginawa ng R2R, we also recycled the life vest, the expired life vest, into bags and other fashion accessories. And most importantly for us, we have a community of empowered artisans lifting themselves and their families out of poverty. Yun yung pinakamahalaga sa amin. Ang dami ng napuntahan ng R2R, ang dami ng features in magazines, ang dami ng awards. So, some might say, bigla ba kaming sumakses? 'Di ba? Hindi nila nakita na step by the step yon. And syempre, as always, sa umpisa, makikita mo lang siya sa imagine mo. Pero after, parang, uy, nangyari na pala. Yung pala pinaghirapan mo siya. Alam mo, philosopher talaga yun Yung nagsabi nung meme na yon. So, ang totoo, 18 years. Napakahabang journey. And hindi siya naging successful from year 1. Hindi rin siya naging successful sa year 2. 3, 4, 5, 6, 7. So, kailan siya sumakses talaga? 18 years na yung R2R, pero alam nyo ba, naghirap din yung R2R. Muntik pa kami magsara noong 2016. So, talagang umahon lang yung R2R noong mga 2019. At ano nangyari ng 2020? Pandemic, diba? So, ang daming pinagdaanan. But I'm not here to talk about the whole story kasi 18 years yun Sobrang haba. I just want to share a few of the lessons that we've learned along the way. Lahat ng mga pinaghirapan naming matutunan. Sana hindi nyo na sobrang paghirapan ng 18 years. Sana mga next year, ganyan, pwede na, diba?
So ito yung 3 lessons on elevating local and going global. First, your story is part of your global strategy. So, pag sinabing your story is part of your global strategy, kailangan alam mo muna yung story mo. And hindi ka mahihiyang ikwento. So, bakit ka may negosyo? Bakit mo naisipang gawin itong special peanut butter? Bakit mo naisipang gawin itong special product? Kailangan may story behind that. Kasi, yun yung isa sa mga paraan kung paano pwedeng maging global yung products mo. Dahil marami namang peanut butter. Marami namang iba-ibang produkto. But what is special about you, what is unique about you, is also your story. So, for R2R, for example, nung nag-umpisa yung Rags to Riches, madami namang mga bag. Marami namang mga products, marami namang mga rugs. So what is special about us? So for Rags to Riches, we were very precious about telling our story properly from the start. Pero alam nyo, sa umpisa, mahihiya kayo eh. Sa umpisa, nakakahiya ikwento, parang, ay, hindi naman tungkol sa akin. Pero ang totoo, maraming tao na gustong ma-inspire ng kanya-kanya ninyong mga kwento. Hindi lang tungkol sa negosyo. So for Rags to Riches, we talk about the story of how the artisans are enterprising artisans. Mga nanay, mga tatay na talagang nagkakalinga sa kanila mga pamilya, but at the same time, they want to improve their... So, napaka-importanting part of our story. Another part of our story is we upcycle textiles. So, napakalaki ng problema ng fashion industry, napakadaming waste materials. Ang ginagawa ng Rags to Riches, we provide an upcycling platform. So, gumagawa kami ng mga napakagagandang products using materials na hindi mo napapansinin. That's also a very beautiful part of the story. But we don't just stop there. Kailangan merong card. Merong card, diba, sa bawat produkto that we talk about the story of Rags to Riches. Ngayon, kapag italikod mo yung card na yan, andun din yung pangalan ng gumawa. So, napaka-important part of the story that you let your customers know what you're about and what you stand for. So, so important. So, share your story. Siguro ikwento mo kung bakit mo to ginagawa. Share your how, kung paano mo siya ginagawa. Huwag matakot na baka may gumaya. Kasi di ba minsan may recipe ka, lulutuin mo sa TikTok, papakita mo sa TikTok. Hindi dapat agad natatakot na ay baka kopyahin siya. Kasi meron namang paraan na i-share yung story mo na hindi mo sinishare lahat ng ratio and proportion ng iyong recipe. Pwede mo namang ipakita lang ng ikaw nagluluto. Diba? Kung paano mo siya ginawa. Share your dreams. Ano yung pangarap mo para sa iyong kumpanya? Kasi, believe it or not, there are people out there who will look at your dream and say, oh, I want to support her dream or his dream or their dream. Gusto kong suportahan yung ginagawa nila kasi napakagaling nila. And very authentic, and I resonate with them. Share with your people. Okay? Huwag ma-discourage agad kung may mga bashers, or may mga scammers, or merong magsasabi, ay, ang pangit naman yan. So, di ba, nakikita natin to sa social media. May ipopost tayo. Mga siguro 500 comments, siguro 499 maganda. May isang nagsabing pangit. Sinong iisipin natin sa gabi? Yung isang nagsabi ng pangit, di ba? Huwag mo na yung pansinin. Hindi mo siya people, okay? Nandyan siya, marami siyang time, baka wala siya masyadong ganap. So ikaw, marami kang ginagawa at merong 499 people or kahit mas konti pa, may magre-resonate sa story mo, may magugustuhan ang product mo. So don't worry about the bashers or the scammers or the people who are heckling you. Okay lang yan. Bahala sila dyan. Okay. Number 2, know your market and design for them. Hindi enough na nagkwento ka lang. Okay? Kailangan maganda ang produkto mo. Maganda ang serbisyo mo. Hindi, pag story lang yan, pero yung product mo sobrang hindi masarap or hindi maganda, hindi pa rin bibilhin. The story is not enough. So, for Rags to Riches, lagi kami natututo sa aming mga advocates. So our customers, we call them our advocates.
We look at social media, we look at their style, kung ano yung ginagawa nila, saan sila pumupunta. Pero hindi na namin tinitingnan yung address ha, iba na yon. Tinitingnan lang namin, ay, mahilig sila sa mall, mahilig sila sa park. Okay, ibig sabihin, baka itong klaseng bag, itong klaseng damit, ito yung pinakabagay sa kanila. So we study the behavior of our customers para alam namin yung i-design. Yung design namin, hindi lang siya galing sa gusto naming mag-design. Iba yun ha. So may times, diba, na parang artist tayo. Sabihin natin, oh, this is my art. Kung ayaw nila, diwag, pero wala palang may gusto. Sobrang konti, hindi ka pwedeng kumita. So you also have to adapt to what the market wants. Napakahalaga na pinag-aralan mo din yung gusto ng market mo. Otherwise, you just have a hobby, you don't have a business. So, isa pang step na ginawa namin ay ito. Meron kaming customization para sila na mismo yung gumawa ng gusto nila. Kasi minsan, gusto nila yung product itself, pero yung kulay, gusto nila relevant sa buhay nila. Ay, gusto ko yung kulay, yung colors of the sunset noong na-meet ko yung aking boyfriend. Ganun. O, sige, gawin natin yon. So, maraming mga nagpapagawa sa amin ng customization and dun din kami natututo. Na parang, ay, ito pala yung magandang i-add sa bag. Kailangan may sabitan ng charm, ganyan. So, that's another one. And number 3, which all ties together, stories open the doors, design creates desire, so magugustuhan yung produkto mo, pero etong dalawang nauna to wala kung walang quality, kung walang kalidad. Quality creates loyalty. Sobrang importante ng quality. And with that, I'd like to share a little bit of a story. Nung nag-umpisa kami sa R2R, itong 98% na to is not a good number. Bakit? Kasi ito yung rejection rate namin. So gagawa yung mga artisans ng let's say 100 na mga weaving, ilan yung ma-reject pag 98%? 98% of 100. Kaya natin to. 98. Okay, so 98 ang rejected. Ibig sabihin, kailangan nila gawin ulit. Di ba ang sakit nun? Feeling mo, ikaw yung na-reject, hindi yung gawa mo. So kailangan talaga namin gawin ang mga training with our artisans. And isang araw, pumunta kami sa isang high-end mall together. At yung mga artisans, umikot-ikot sila kasama namin, tiningnan yung mga produkto na nasa mall. Tapos sabi nila, ganito pala ang magandang quality. So kinailangan din nila makita at mahawakan kung ano ang good quality product. Hindi pwedeng sinabi lang. Kailangan may example. So because of this, ngayon, Rags to Riches is doing very well. Less than 3% rejection rate na siya at halos mga 1% na nga lang yata. Kasi nagbago din yung mindset. Mula sa okay na to obra maestra na to. Dapat hindi yung okay na yan, pwede na yan. Dapat strive further, harder, and for more excellence. So excellence makes us better and creates more positive impact. Mas pwede kang kumita, mas pwede kang makatulong kung sustainable yung ginagawa mo, kung yung customers mo bumabalik. For R2R, 18 years na ang R2R at one of our business models is pre-order. So pag pumunta ka sa website namin, so r2r.ph, makikita mo na, pre-order, ano ibig sabihin nun? It's available 4 to 6 weeks from now. So pag binili mo siya, gagawin namin, madedeliver siya in 4 to 6 weeks. Di ba ang tagal? Pero ang aming listahan ng pre-orders ay hundreds at a time. All the time. So may mga tao na willing to wait for as long as they know your story, they love the design, and your quality is good, and they trust you. So nasa 10 to 15% customer growth kami yearly. So dumadami yung customers. And 27% medyo standard for us na returning customer rate. Ibig sabihin, out of, let's say, 100,000 na mga customers ng R2R, 27% of that, returning customer. Ngayon, pag maging 200,000, 27% pa rin halos yung returning customer rate ng R2R. And so, to recap everything, to go global and to elevate local, you have to talk about your story, you have to make sure that design is amazing,
and your quality is also amazing. At gawin natin to, hindi lang para sa sarili natin. Because every time we make something, every time we serve someone, we represent our business, but when we go global, we also represent our country. So sana, pag nahawakan nila yung produkto mo at yun yung representative ng Pilipinas sa kanila, they will see that our people are very creative. They will see that we care about our customers, that we are excellent because we are. Kailangan lang natin nilalabas consistently. For Rags to Riches, dadagdagan ko yung aming bakit. Aside from wanting to be proud, for the country to be proud of us, isa pa ito. We're very proud of our mission of creating sustainable livelihood for our artisans. Itong nanditong picture ay picture ng mga savings passbooks ng aming mga artisans at ng kanilang mga anak. So, we're very proud of this, and this is why we continue doing what we do. This is why we share our story. This is why we make designs that are beautiful, that the market would love, and this is why we always raise our quality to a higher standard. And with that, I'd like to thank everyone for being here and showing up. Maraming salamat. Kami po ulit ang Rags to Riches. And you may follow our socials and my social as well. And we'll see you there. Hello again, Miss Reese. Grabe. Hi. Nakaka-inspire. Na-inspire ba kayo mga go-negosyantes? Grabe po, talagang very catchy pa yung pangalan, Rags to Riches. Thank you. And talagang sa loob nga po, nakikinig nga po ako sa gilid. Grabe yung pinagdaanan po ninyo. Talagang hindi agad sumakses. Yes, mukha lang. Unti-unti. Pero congratulations, ma'am. Talagang, guys, palakpakan natin ulit si Miss Reese. Thank you po. At yun po, Ma'am Reese, talagang isa lang po talaga ang question po na itatanong ko po sa inyo. Para po sa malaking tulong na rin po sa atin. Siyempre po, importante po taga yung brand po, di ba? Kung paano po nyo i-establish yung brand, kung paano mo i-figure out yung purpose po ninyo. Ano po yung one piece of advice po ninyo sa ating mga go-negosyantes na hanggang ngayon, iniisip nila, ano nga bang brand? Ano nga bang purpose? Kasi nga narinig ko po sa inyo, kailangan may storya talaga. May story behind kung paano magagawa. Ano po yung mabibigay yung piece of advice po sa hanggang ngayon, nag-iisip pa rin, anong brand, ano nga bang purpose? Ano po yung payo nyo po sa kanila? Ang haba nun, pero thank you so much. Pero siguro, when we talk about brands kasi, minsan nagiging complicated kasi ang dami, 'di ba? May logo, may colors, ganyan. Huwag na muna natin isipin 'yon. Technical side 'yon ng brand. Siguro for me, in short, kapag nakita yung brand ninyo, ano yung pakiramdam nung taong tumitingin sa brand mo? Natutuwa ba sila? Nafe-feel ba nila na bumabalik sila sa pagkabata? Yes. As in, ano yung nararamdaman ng customers nyo pag narinig or nakita yung brand nyo? So I think dun mag-uumpisa. Kasi, syempre, andun na yung logo, andun na yung colors, isipin nyo rin yun. Pero yung pinaka-isipin ninyo is the whole brand experience. Yes. Kung paano kayo i-experience ng mga customers nyo. And I think nagkadikit yan sa purpose. Because when you have a brand and you have a story, maganda na meron kayong purpose. Ano yung purpose ninyo bilang negosyante? But ano din yung purpose ng negosyo ninyo sa buhay ng customers nyo? Kasi important yun eh. What problem are you solving for them? Pag nakikita ba nila kayo, sumasaya sila? Or nare-relieve sila? Parang inisip nila, ay, okay, solve na yung problema kong ito. So, kailangan yun yung mahalaga. You think about your purpose for yourself kasi that's also how you connect with your customers. But you also think about the purpose of your customers when they go to your business. Thank you very much, Miss Philippines. Thank you so much. Maraming next time salamat may hype po. na yan kasama. Once again, mga go-negosyantes, palakpakan po natin, Ms. Reese Fernandez Ruiz ng Rags to Riches. Maraming salamat, Thank you so ma'am. much, Vito. Thank you, Ma'am Reese. More power po and God bless po. Guys, bisitahin niyo yung TikTok ha, ma'am. Picture lang po muna po tayo. Ma'am Reese, maraming salamat po. Thank you po.